Okay. So, eto na. NXP now banning the Esmeralda respecting KLBJ, but Aura PH, I think they're going to ban right now yung mga jungle heroes na pang-disrupt. Yeah. Totoo yan. Respetuhin na nila. So, gaya nga sabi ko, I would really want to see dito a ban from the Jawhead. Jawhead dito na yung naban na yung Hilde. Oo. So, ibig sabihin, Aura PH needs to have yung mga heroes na mga pang-invade sa kanila. Something that would distract JP on his farming. Yeah. Siguro, Jawhead, Selena, Yeah. maybe. Mukhang alam na ng NXP eh. Yung gagawin eh, no? Totoo. Pero I think, nakaramdam na rin yung Aura na si JP hindi nakapag-farm. Pero umabot din sa point na may item si JP eh, no? Oo, to be honest, may item naman din si JP. Yun nga lang, wala siyang defensive item that time. Wala. He has all the damage item he needs, but he isn't tanky enough para pumasok. Kasi most of the time, if you pagka nagsusnowball kasi 'di ba ang YSS, he could be able to do traceless in. Kasi para ma-reset yung range passive. damage niya. Yung passive. I think that is the weapon mastery. Yes. Yun din yung tawag eh. Exactly. Yung passive na yun. The weapon mastery. Na 2 hits, kailangan mong mag-melee, then 2 hits another para mag-ano ka ulit, for range. The Yishun Shin. So, talagang na-cancel out ng NXP yun. Kasi Yishun Shin, without any damage, you don't really want to go traceless in. Yep. Diba? Ang gagawin mo dyan, ipa-flood bloods mo ng long range, and ayaw mo actually ng flood bloods yung long range eh. Kasi, una, hindi siya parang Kimi na madaling ma-shoot. Tapos gusto mo kasi yung slice, yung melee na umabot, kasi mas madali mong manonormal yung kalaban. Exactly. Pabalik. Kasi nare-reset yung weapon mastery eh. Kada second skill mo. Totoo. Diba? So, worth it naman. Yun nga, going back doon sa carry doon ng Aura PH. But, now, what's interesting here is that almost the same bans tayo, no? Katulad kanina, yun nga lang, the Esmeralda coming from NXP Solid. So, what are the opens dito sa kanilang side? So, yeah, yun na, binana nga nila dito yung Jawhead. So, they were, but the Kufra, na isa sa, pero I don't think na, Hindi, piling ko hindi pipiliin. Ito na yung part na, ano ba yung mga open ngayon in terms of meta dito? Roger. Okay. Yes, I mean, it works. Momentum-wise, tapos hindi sobrang ganda naman ng nila. Why not pick it first? Yeah. Same plan for NXP. They want to prioritize the H2O hero. Yes. Kasi, I think, ang nangyayari ng mga last draft nila, itong Roger yung nagiging last pick. Itong H2O hero yung nagiging last pick. And ayaw nila ma-choke. Totoo. Doon sa last pick carries. Especially, bukod doon sa last hit. Pero ito, ang ganda ng pick ngayon dito ng Aura PH. This is the championship. Kufra is in the house. And exactly, ito pang Khalid, which is one of heroes din ng NXP Solid. So somehow, medyo maganda yung unang pinapakita dito ng Aura PH. Now, going back dito, would you think ba, Manjay, nag-go pa rin dito ang NXP Solid for the double tank setup? I think, depende. Depende sa third pick ng Aura. Pero may ganun eh, laging sumusurpresa, laging sumusundot ang NXP ng ganun eh. Kapag siguro pag may nag-Chang'o dito sa Aura, pwede sila maglulita. May ganun eh, may ganung surpresa lagi yung NXP. But I think, ewan ko, depende pa rin talaga siguro dito sa pick ni JP. Pwede na ata nilang kunin ang isang support kung ikaw ang Aura PH and hayaan na magkaubusan ng carries. Kasi JP naman yung carry department niya mataas or pwedeng unahan niya ng Ling. Pero I think hindi. Okay, so support. Nag-support sila. So hayaan nila ngayon mamili yung NXP. Anong gusto niyong gamitin ni JP? Ling, Lancelot, or Jason Shin ulit? Pero ang gaya na sabi ko kanina sa mga ibang series, pag nagpipick ang mga heroes ng mga Valier, sobrang aggressive niyan. Specifically on early to mid game. Lalo pa, alam naman natin, marami na nakakapanood kung paano maglaro si Raflisha ng isang Kufra. Talagang nagba-blind Tyrant's Revenge talaga yan. Nag-agree ako sa'yo. And gusto ko lang sabihin na the Valier counters the Kufra, counters the Khalid. Shoot na shoot. No? Parang kumbaga pinili lang nila yung counters sa heroes nila and good sila. You can push out the Cho and you can push out the Roger. Totoo. I mean, pag like and pounce niya, once na lumabas siya doon, tulak mo kagad, then it's gonna be hard for H2O na bumalik ulit. No? So, mapipilitan siyang going into range form ulit. I have a feeling na baka mag-back siya ulit ang NXP Solid. Kung magtututank sila. Would you think this is already a Rene J hero na? Kumbaga, this is never gonna be yung tank show na ginagamit most of the teams. Pwedeng Rene J side lane na to, no? Na show. Favorite kasi ni Rene J yan eh. Ngayon eh. Mas pili-pili niya yan ngayon kaysa yung Hellcurt. Kaysa yung Hellcurt at saka yung Tams. Yes.
mas binibigay niya yung thumbs eh. Pag eto yung hero niya, masaya siya, ganun. Magagawa niya yung mga TikTok moves. May ginagawa pa nga yan na nag-ML, nag-chocho, piniplit niya pa yung Seryoso? cellphone. 360. Tini 360 niya Ay, yung cellphone iba yun, pagkasipa. Lampas sa ano yun, kasi di ba pagka yung ibang combo, may TP lang nakasama, pero Oo. 360 mo, Sa iba na kanya, yun. pagka 360, alt tab, like, tapos balik. Ganun. Ganun. Napakabilis naman pala, no? Ganon mag-ano yan, ganon Oo. mag-show. Grabe pala yan. Si Renny J, oo. Oo, idol, Lods. Oo, Lodi. Lods, pa-subscribe, Lods. Oo, Lods, subscribe naman, Manjin Paldas. Oh. Charo Blue na YT. Yun. Oo. Easy plug lang, mga kaibigan. But, going back dito sa draft, what's lacking ngayon dito for Aura PH? Wala pa sila ditong a JP hero that for a carry and another side lane. Most likely gonna be a Kilowash hero. na wala pa Kiluwash sila. and, Oo. Kiluwash and ano to, JP. Hmm? Is this a Ling though? Possible. Possible. A Ling against a Chom, parang mahirap. Hindi. Oo. Mhm. Oh. That's a KLBJ hero, definitely. So, this is a Kiluwash, Kiluwash Khalid. Khalid, yes. So, for NXP, ang hinintay natin, either two supports or isang side lane support. Kasi pwedeng support show eh. Hindi pa natin alam. Mhm. We have to see about that, mga kaibigan. Pero yun na nga, NXP solid dito, looking very strong dito sa game number 2, lalo na nung pinakita nila kanina. So hopefully, the momentum na nanggaling sa laro nila kahapon over execution, madala nila dito for Aura PH. Oo. This might be. Ito na yun. Pag nanalo sila dito, Rob, ang taas na naman ng mga post sa Soknet. Nako po, promise. Naka-ready Naka-ready na. Oo. Aura PH, nakahanap na ba sila ng katapat nila this time? Last time na 0-2 ang Aura was against Bren Esports. And now we got our Yawi hero. Yep. And we got Chester, the Chang'o. So, Ay, inuna. gusto ko to Lancelot. Would you think, yeah, that's gonna be a Yawi hero? Kasi there was a time that actually Chester used this Atlas eh. Yeah. Even though mataas yung nerf sa Atlas, this is one of his specialty pa rin. No? That Fatal Links onto the Meteor Shower Ultimate. Totoo. At nakita natin to kahapon din na ginawa sa NXP Solid. That's the time that Execration actually won. Actually, naalala mo yung Sagit no Yuzhong, then si Chak no yung Atlas. Tapos, ginagawa ng Yuzhong, pinagdidikit-dikit niya to the Dragon form to the point na pagtalon yung Fatal Atlas, Links. ang dali ng Fatal Links. Yeah. At ang item nun is yung Dominant Size. I think ang magsi-set up dito is going to be MB talaga, no? MB, tapos hayaan na lang secondary pasok. Totoo. Si Yawi. Wow. I'm not really sure, Rob Luna. I'm wishing for a game 3. But how about you on the draft? Kasi I think mas better yung draft ngayon ng Aura sa game 2. Kasi at least meron silang level 1 damage. Hindi kasi pure sustain ngayon yung NXP eh. Yes. Sama dito for NXP, medyo yung power spike nila definitely on the mid game. Okay, so the only one that's gonna be holding the early game for the side of NXP was Chester. Okay, na hindi lang sila basta-bastang ma-show kasi nga they do have the Chang'o. Now, mas aggressive ang ngayon. Kumbaga kung kanina, ang nandi-disrupt is si Yawi on his Jawhead, this time around, it's gonna be the whole squad of Aura PH. Kumbaga magsi-stay lane lang yung dalawang side. Then, Valir, so for sure, puro invade ang gagawin yan. Yeah, let's see, Rob Luna, kung yan nga ang naisusulat. Nakahanap na ba ulit ang Aura PH ng katapat? Hindi lang ba Bren ang makakapag 0-2 sa kanila? NXP Solid 1 game away from defeating the champions. And yes, Rob Luna, this is it. Look at this. You can instantly do this if you are up against an Alice in a lane. Because the Alice doesn't have that much capability to attack you, lalo na't kung flowing blood lang ang meron siya. Saan ang ganda, no? I mean, even yung scroll doon, parang ang bilis din na magle-level. So, ang ganda nung rotation doon na ginawa doon ng NXP Solid, cutting down the side from, pero mukhang pasok sila dito, H2O out pa rin naman. So nakikita mo na ngayon, no? Sobrang aggressive ngayon dito ng Aura PH. Kung ano yung pag-zone out nila kanina doon sa Aura PH, sila naman ngayon bumabawi. At mukhang alam kasi ng Aura PH on how to play with the Lancelot ulit ni JP dito. Gusto ko rin yung na-point out mo, no? Just get the scroll and get the level. So now looking at the battle spells, right now, mukhang parehas na offensive ang mangyayari. Wala nang pure defense onto offense ang NXP ngayon. 4 flickers na nakikita natin for each
side, Rob Luna. So, expect a lot of team fights. Naku po, mukhang maipit dito. First blood will be Greed. Medyo nag-overstay na doon siya. Actually, he was actually looking. Pero na-cancel roughly siya. At least may comeback kill sila doon. At the same time, na-reset nila konti saglit. At nakuha ni JP. And using the Phantom Execution, I would take that if I was Aura PH. That was a value trade, a support for a carry and an orange. Yes. Kukunin mo yun. Parang kang tumama sa ano nun. Kumbaga nag-invest ka, tumaya ka ng 10 piso sa investment, tapos nakuha mo 30. Ang laki. Ang laki. Grabe yung odds doon. Oo. Pero anyway, mga kaibigan, eto na. Mukhang Aura PH, mukhang mas maganda yung naging simula nila compared to what they had during game number 1. Pero NXP solid. So ngayon, no, medyo pinapabagal nila yung pagkuha ng boss, pagkuha ng farm dito ni H2O. Look at Greed. Doesn't even need to lane. Just, diretso lang talaga siya doon. He has to spot out dito kung nasaan ang mga miyembro dito ng NXP Solid, specifically si H2O. At yun lang ang magiging dilemma dito ni H2O. Marami ngayong nakabantay sa kanya habang nandun si Naraflesha. Yun na nga, pero may sipa kay JP. Siya ay mawawala. Sunod pa yata si Greed, pero may flicker out pa nga naman din. Pero sabi ni MB dito, saan ka pupunta? Dahil nandito lang kami, 4 na miyembro ng NXP Solid. Now, looking very strong as early as 3 minutes of the game. Kailangan respetuhin ng Aura PH ang NXP Solid na alam na ng NXP yung gagawin nilang paghabol. But the championship, Cupra, is back! Niyakap sila doon ni Rafflesia, papasok sa kanilang tor, and Chester will be the one to pay the price. Pero yun pa din, well, I guess, though nawala doon si Chester, mukhang nakakabalik na ulit sa momentum dito sa H2O onto his farming. Chan, the Rafflesia, hindi lang pagpapasab sa mga comment ang kanyang gawin. Rob Luna, that was so calculated. Yeah. From Rafflesia, who would have thought na kaya niya palang ma-pull off yung play na yon? But meanwhile, ina-out-heal sila doon ni Kiluwash. Pero to, naku po, hindi pa rin enough yon dahil H2O will be able to take the kill. Mukhang ito Tore to, paring Manjin. So still, kahit na nakakuha si Rafflesia doon na magandang kill, NXP Solid naka-convert naman sila bigla ng first tower in the top lane. You will definitely take that. Patapos pa lang yung ating laning stage, Rob Luna. Sakto, 3 minutes 40. Open na kagad yung top lane. May chance na ngayon mag-set up ng mas maganda dito yung NXP Solid para sa next turtle take. Ang dami nilang opening ngayon sa top. Ito sa totoo lang, hindi pa nga tayo dito nakakakita ng magandang mga setup coming from Yawi. Bukang ito na yon, hanap na yon, Fatal Links doon sa isa, Rafflesia. Pero ang kapalit, si Yawi yata yung mawawala. Out na muna dito, NXP Solid, staying doon sa may bandang gitna, I guess. Medyo na na kinulang ng konti yung range doon yung Fatal Links. Kinulang yung Fatal Links. And ang ganda ng ultimate ni Greed. Yeah. Nagamit niya pantanggal nung Way of the Dragon agad. Ay, oo. Kasi kung na-stay siya doon on the right second, could have been a burst para kay Chester dito. And yes, iba nga yung range. Tama ka doon, Rob Luna. Now, pangalawang buffs na tayo. Expect more clashes, Rob. Hindi lang yan. What we have to expect as well is that hindi nagagalaw dito si KLVJ sa baba dahil dito sa may bandang taas si Renny J ay ang mawawala. Now, isang bawi na ngayon dito sa Tore ang Aura PH. Manjin, we have a team fight. Eto na nga, we do have actually a ball game to watch. Bawi ang Aura PH sa gold. Bawi din sila sa mga towers, 1K lang. This time, they know na hindi nakulang yung damage output nila. Walang revitalize to help NXP Solid. Wala ang NXP Solid dito, aasa sila sa outplay capabilities nila. Yeah. But they're up against a team na ang dami ring mechanically gifted. And now, look at this. They will spot out Yawi. And ayan, mapipigil lang. Yeah. Actually, nakita lang ni Yawi kasi alam ni Yawi na magkakaroon ng turtle. Pero basically, yung mga ganong moves, hindi effective sa Aura eh. Hindi talaga. Pero what's effective here, yung sipa ni Renny J, medyo palayo. Could he be able to kill? Pero yung sustain siya dito ni Renny J, naku po, mukhang hindi pa yata inabot a kill from Rafflesia doon sa may bandang turtle lane. Double kill na rin doon si H2O. Habol sila dito sa likod. Kinakalmot-kalmot. Ito ngayon si Kiluwash. Mukhang mabubuhay pa nga kaya. Cyclone ay sinong makakakuha? Nakuha ni Kiluwash pero hindi enough yun dahil unstoppable na dito si H2O. Wow! NXP Solid using the information of Yawi. Actually, natakot nga talaga, nasindak nga talaga yung Aura kasi pinilit nila yung turtle take that time. And with that, ang naging choice dito actually ni Renny J was to get the Alice. Nung kinuha niya yung Alice sa baba, alam ng NXP na kulang dito yung Aura, nalugi sila sa positioning, nauna yung NXP, nanalo sila dun sa turtle take. Nanalo sila sa turtle take with the dashes nung manggagaling kay JP pero wala silang makukuha. Though,
na-hold pa rin naman dito yung middle lane from the Aura PH. Man, Okay. yung mga side lanes natin, Iba. lamang dito NXP Solid. Yeah, lamang ang NXP Solid na ngayon. I just want to take it back. Ang lumamang pa rin pala na nakuha ng Turtle ay Aura PH. So, Gucci pa rin sila doon. Yeah. Pero ang crucial ng mga kills na nakuha ni H2O, could have been better kung si JP yung namatay. Kasi ngayon, may shield pa rin si JP. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa ni JP ng mga pagtuturn draws sa kalaban, even though risky yon. So, ang Aura at ang NXP, ang main plan na lang nila ngayon, wag mawala yung mid tower. Yes. Dahil pagka yun ay nawala, talagang dire-diretso na dito yung pag-snowball ng NXP Solid. Though, makikita nyo sa inyong mga harapan, dikit pa rin naman yung gold. Dikit Pero eh. the way or the tempo ng laro na to, lahat ngayon nasa NXP Solid. Definitely. At mukhang this is H2O's game. Pagalingan ng galaw, Daddy JP versus H2O. But keep in mind, KLBJ is still here. Renny J is still here. What's good with the Cho kasi if you're up against an Alice, pwede mong sipa yung Alice palayo eh. Oo. Habang nagbablood on eh. Pero yung sipa na ginawa doon, gonna be Renny J, papunta doon kay Greed. Oh my glove. Naku po, hindi yata umabot yun yung ultimate dito ni Kilo Wash. Habol pa dito. Renny J, mukhang gusto pa niya tong isang yung kalid. Hindi na kaya yan. Habang tuloy-tuloy pa rin ang paggagamol ng Team NXP. Naku po, H2O! Oh, Ito they na, need to back out. KLBJ may actually go down. Godlike na dito yung ating werewolf. Pero where is the damage pa nga ito sa bandang gitna? Mukhang makukuha na nila yung tore na kanina pa nilang inaasam sa gitna. Renny J setting up the kills for H2O. And with that, 7-1-1 on H2O. Everything is going well para sa side ng NXP Solid. Yes, definitely. But we still can give merit pa rin as well with Aura PH. Kung makikita nyo, no, mahirap. Even JP dito, don't think na meron na siyang napatay. But one thing to note din as well is yung gold gap. 1,000 lang. Nakikita natin ang daming namamatay on the side dito ng Aura PH. But then again, hindi sila sobrang behind in terms of gold. May part pa din na yung Aura PH, they know that they're lacking behind. They know na sila yung naghahabol. That's why they need to discipline themselves. But I think, with the way na nakikita natin sila ngayon, look at Aura's faces. Yeah. Nagugulat sila, nagugulantang sila. And NXP, mukhang may plano pa nga si Renny J in the bottom lane. Mukhang sabi niya, didiretso ko lang tutol. Oo, Parang dito na ako tol. Dito na ako tol. Dito na ako tol. Baka Renny J to. Exactly. Oo. Pero ang ginagawa nila H2O, just taking the turtle doon. Now, medyo pinagre-react dito ni Renny J. He actually mukhang mapipick up siya dito dahil half HP, yes. But I think, may counter, may mirror naman eh. Diba? Doon naman sa nakuha nila yung turtle, they could actually pull off or baka makuha pa nila yung top lane. Okay pa din na exchange. Okay pa. At sa totoo lang, hindi pa nga natin nakikita yung sinabi natin, yung wombo combo ng isang Yuzong and Atlas. And Atlas, baka mamaya makita natin yan. Kasi isa lang ang pang-disrupt dito ng Aura PH and Greed is not really playing the Greed specialty. Namamatay siya eh. So, ang daming underwhelming performance. Meanwhile, nanggigil ata sila kay Yawe. Tumama dito yung stun, Rob Luna. Tumama yung stun, nandun yung dragon sa likod. Ang gulo dito ngayon ni MB sa tatlong miyembro dito ng Aura PH. Nasa gitna na siya dito, mga tol. Pero habol, nandito na ang backup ng NXP Solid now. Will they disengage? Mukhang yun na nga. Pero sa bandang likod, naghahanap dito ng pick-off dito si Kilowash at wala na siyang makikita. And disengage muna for the side of NXP Solid. Nagiging careful dito ang dalawang teams. Alam nila na may mga paparating na flanks doon sa mga side laner from Renny J and from Kiluwash. I like the discipline. Both are now waiting sa kanilang Lord attempt. Makamuntikan pa kamo doon si JP. Oo, yun na nga. Pero, well, I guess at least nakakabawi naman na dito kahit paano si JP. Pero look at this, mga kaibigan. Scaling-wise, parang man, Gino, kung iisipin mo, NXP Solid, their heroes here could be able to outmatch yung mga heroes ng Aura on the late game. On the late game talaga. Kasi again, Ayuzong damage output, Roger damage output. And I think ilang beses na natin na-prove to eh. Hindi natin type ang Lancelot ultra late game, no? Exactly. Parang kung papapiliin ka ng carry na assassin, mas pipiliin mo yung Ling. Oo, pipiliin mo Kesa yung Lance. Link. Pero yung Sipa, doon hindi tatama kay Renny J. Ito na naman, yung Cyclone ay na sobrang swerte dito. Renny J, pero patay pa rin naman doon from the side of JP. Pero pasok doon sila. Dinikit sa pader ni Raflisa. Yung tangke dito ng NXP Solid. Perfect match. Paalis na muna. At tama na muna yon para sa Aura PH. Buti na lang kamo may perfect match si Yawi doon. Kung hindi, that could have been a pick-off and walang ultimate si JP. Kaka-cooldown pa lang. Kakakuha niya pala ng endless battle, pero nakakuha kasi yung Aura dito ng 2 crucial pick-offs onto Renny J sa bottom lane. Rob Luna, at eto sinasabi mo,
Nako, Hindi si lang MB. na-burst. Hindi na burst. Yes, buhay siya dito. Pero, now, Aura PH Okay. taking the first Lord of this game. And this is where Aura is scary right now. Look at all their movements. Sobrang calculated. No? After that pick off on to Cho, instant all Lord tayo. Guluhin nyo yung top lane para hindi sila mag-response. And ngayon, NXP solid pa yung dume-depensa. Para sa side ng Aura, ang kailangan lang nila ngayon, respetuhin din yung damage output ni H2O. Kasi kapag nagkamali sila ng pwesto, uubusin sila nitong Roger na to. Totoo yun. And at the same time, kailangan din mag-ingat. Of course, Oo. din ni H2O. Kasi pag siya yung nahuli naman dito, it's gonna be an easy way for Aura PH na pumasok mismo sa base dito ng NXP Solid. Ito na, the Lord will be marching down onto the bottom lane. Pero looks like mukhang basag lang yata dito ang gagawin ng Aura PH. Look at the top lane. Yawi! Pero mga payo, si Yawi, may pinanga. JP yata ang unang mawawala sa kamay ni H2O. Roughly siya ang sunod. Double kill na dito. NXP Solid going out onto their base. Mukhang hahabol sila dito, Manjin. Bukod sa napakaganda ng Fatal Links na yun, Rob Luna, yung knock-up mula doon kay MB, Yeah. Dragon Tail knock-up, na-cancel yung Phantom Execution out ni JP. At wala kang Purify, wala kang kahit ano. Look at the Gillette instant replay. There you go. Here Yan. comes si Howie. And then pasok dito si MB. Yun o, na-cancel Yeah. yung Phantom Execution. Mid-air. Yes. Ligtas sana yon dahil doon nanatili pa rin ang Aura. This is NXP Solid, ladies and gentlemen, taking and giving Aura PH a pounding. Yes, pounding talaga mga kaibigan dahil ngayon dalawang miyembro ng Aura PH ang nawala. Mukhang diretso ngayon ang sugod. Nabaliktad bigla ngayon ang sitwasyon. Aura PH naman ang depensa. Wow! Mataas ang odds na Aura PH ang mananalo, pero NXP Solid pinoprove lang nila sa mga tao na hindi kami basta-basta. Hindi talaga sila dito basta-basta dahil magaling sila ditong magwalis. Pero yun na nga yun, meteor shower mga tol. Ang sakit ng damage dito ng isang Chango. Basag yung gitna, isusunod na yung itaas. Ngayon, look at Yawi zoning out here. The members of Aura Oh PH. my God, papasok si KLBJ dito. Tignan natin, nagasipaan. Habang si Yawi mag-ulti na lang, pero nagpa-ultimate din si JP. Habang nandito na ang pagbangon ng api ni Daddy JP. Ayun, pumasok dito na ginamit si Cyclone Eye. Habang Naku po! ginamit na yung Thorn Throws. Pero, ayan na nga, nagalit na yung aso. Pero sabi ngayon ni Raplesha, pambiyan ka muna. Habang yung aso ay inatake dito yung Kramer, tumatakbo. Naging tao. At nagkamamba out na dahil si Renny J ay nasa gitna. Nandoon nga si Renny J. Gumagawa lang ng sarili niyang trabaho o mga tol. Magkasama sila dito ni Kilowash. Ano ngayon, Renny J ang gagawin? Oh. Labanan si Kilowash o magbabasag doon sa ibaba. But Chester will be able to take down Greed. Hindi pa rin pala siya doon umaalis. And H2O might actually push the top lane from Aura PH. NXP! This is indeed a mechanical advantage talaga, Rob Luna eh. Hindi na to yung drop eh. Oo, Pagalingan na lang pumindot, dashing out, dashing in eh. Oo, totoo. Na-outplay nila yung tatlong Aura PH doon sa top lane. That was Chester and that was H2O. We all thought na yun na yung chance ni Renny J. But Chester, with this Chang'o na buhay pa, even H2O, man, 11-1-3, Aura PH, anong miracle kaya, anong himala na naman ang kaya nyong gawin against a team who is now hungry to defeat you. Yes, yun pa. So at least, ngayon kung makikita mo rito ang disiplina ngayon ng NXP Solid, they could be able down to force the bottom lane since yun na lang yung natitirang tore dito ng Aura PH, but they're still recognizing the way Aura PH plays on the late game. And still, ang pinaka-safest way to do it is take the Lord. Eto na. Discipline coming in from NXP Solid. Hindi na nila tinapos. Sabi nila, kalma. Meanwhile, ginaw na dito si Renny J. Nahila pa. Si Greed nahila Oo. pa. Oh no. Nako, Oh, medyo no. medyo hindi nagmamatter ngayon dito yung Valier dahil kahit sino napapasok siya dito, napipick off as well. Renny J, mukhang may comeback kill naman yata from Aura PH pero Di nakatakas kaya. pa yun. KLVJ naiwan sa likod. Habol dito, Chester. But flowing blood paalis pero ang hindi natin tinitignan ngayon is the Lord has been taken down by H2O. Alam na to ng Aura na kailangan nilang i-give up yung Lord. Ito na ang huling push. Magwawala lahat
ng mga nasa SOCMED. Ito na ang pagbawi ng NXP. Last time na nagkita sila, na 2-0 sila ng Aura, ganoon din nung Friday na natuwan sila ng Execration. Ito na ang tunay na pagbangon ng API dahil natabla nila bigla yung score kung matu-2-0 nila ngayon ang Aura PH. Grabeng momentum coming from the game ng Execration. Grabe, NXP Solid looking very strong ngayon dito. Sila aabante mga tol. Habol dito, pumasok na yon. Look at that Yawi, may hatak doon sa loob. May dragon pa sa gitna. Oh my glove, habang yung Lord ay hindi pa rin namamatay. Ito na! NXP Solid 2-0. And where is the Byakugan? Nasaan na yung Byakugan? Kailangan makita yung Byakugan. Nasaan yung Byakugan? Yo! Byakugan! Kitang-kita. Nakita mo yung dragon doon, MB. Umiikot na lang doon sa base ng Aura PH. Pinabyakugan lang niya. MB with the clutch Yu-Zong of the game. Wow. Sobrang clutch nung huli nila doon kay JP doon sa last part nung laban. Kasi makakawala talaga si JP doon. Good job by Yawi on getting JP. That was risky. Pero good job on the follow-up. Yes, Kung yes. wala yung Pro Luna, could have been a push from Aura PH. Exactly. Yeah, I really agree with you. That's gonna be a risky move. Pero ano na yun eh. Kumbaga, ang dami nang pwedeng mangyari doon eh. I mean, it might be actually risky, but high risk, high rewards eh. Given that, nandun pa yung Limones Lord. Diba? Like for example, hindi man makuha nila yon ni Yawi yon doon. The Lord is still there. And mapipilitang mag-out doon si JP. And of course, dire-diretso na. Look at even nung late game, MB was just looking, umiikot na lang siya doon sa base just to disrupt the whole members dito ng Aura PH. Oh my club. Excited na ako, Rob. Sa Yeah. Sockmet na naman. Scroll na talaga ako eh. Oo, tama ka eh. Ang daming nangyari, man. For NXP, it was a total team effort. Aura PH, they did their best. But these are your champions. And NXP proving to us that gods can bleed. Yes, gods can bleed, and this is a very good statement to do it. This is it. That is 2-2 for the record ngayon ng NXP at ng Aura PH. It just goes to show that NXP is saying right now that they deserve to be here in the MPL. That's it for us, man. Yes, that's it for us, mga kaibigan. And yeah, that was ganda ng gabi natin ngayon. Ganda ng gabi. Oh, ang tagal nating hinintay pero I guess it's totally worth it. But what's worth it, mga kaibigan, is ang marinig pa natin kung ano pa yung mga hindi natin nakita, yung mga nakita doon ni Butters on that specific game ng NXP Solid versus Aura PH. Butters, kamusta dyan? At mukhang tama yung kanta at hindi tayo na-inform yung mga dating batang inignore nyo ay naging halimaw na nga talaga. NXP Solid getting that 2-0 against Aura PH, and I think the people's champion is satisfied. Kasi nung week number 3, this isn't what happened. They lost to Exe, they lost to Aura, but now, sa week 7 natin, they turned the tides, they turned the story. They won against Exec and they won against Aura, returning the favor in similar fashion, 2-1 and 2-0 dead. Let's head into the item builds. Let's see what happened here for the side of H2O. And it's really the same thing as game number 1. I really like Chester's build dito. He really went straight for the glowing wand and the ice queen wand, genius wand for the extra magic penetration. It really put a huge dent, sabihin na natin, or sira sa armor dito na sinet up ng Aura PH. Aura, they really wanted to go for the late game because they had KLVJ scaling up, unti-unti siyang umaangat. He even got the Clock of Destiny para ma-bolster or madagdagan lang ng ma-reinforce, madagdagan lang ng tibay yung kanilang foundation para doon sa may late game na yon. Rafflesia played one hell of a Kufra match, Kufra game. Pero kasi ang kailangan natin bantayan dito is Yawi did his job when it mattered. Rafflesia, he really did a good job protecting JP, protecting KLVJ. But the damage for going to the side of Aura PH papunta dito sa NXP, or yung NXP papunta dun sa Aura PH, really just was over the top. So, hindi na nila na-control yung setup na yon. But, then again, if you would look at the items, these are the same items na kinuha
nila nung game number 1. I think, in a way nga, si Rene Jaden dito, yung ginawa ding build kanina ni Kilowash, yung kukunin niya talaga because this was really the build na kinakailangan niya. Windtalker dito, and you do have a bit of a no dominance ice para dito sa side ni Yawi because they didn't really need it at this point kasi nga, in terms of physical damage, yung damage output kasi dito ng Aura is on burst. So, ibig sabihin, Lancelot, Kilowash on that Khalid, and it really was a thing na kailangan nilang i-address. So, they went straight for the Immortality, they went straight for the Athenas, and that was a lot of things to adjust for their side, and they made it happen. Post-match data. This is where it gets interesting. Sa totoo lang, in terms of getting this turrets destroyed, nung una pantay lumalaban ng Aura, and Aura knew what it took to actually take down yung NXP dito. To the point na nakaabot na sila doon sa third turret doon sa may baba, and because of that certain play na ginawa ni Yawi doon, mamaya pakiramdam ko ipapakita sa highlights yun it turned the tides around, and it's all about the plays na sinetap nila. Look at this, look at the aggression, ladies and gentlemen. Orange buff claimed is 7, 8 ang purple for the side of NXP. Aura PH didn't really have a say on those kasi nakuha lang nila yung 4 na iterations noon. So yung 7, 8 na yan, it's probably an invade or an idea na talagang kinukuha na lang nila yung resources dito ng Aura PH. Lord's Lane, pantay sila 1:1, but when it mattered the most, NXP got it. Turtle's Lane, it went to Aura PH. I am not surprised na mas mataas yung nakuha ng Aura PH ito just because they have the Lancelot on their side. And katulad nga sinasabi natin, Lancelot is one of those heroes na napakahirap i-contest ng Thorned Rose and ng Retribution na combination. Look at the turret damage dito. 20k for Rene J, 14k for H2O, and that is a lot of stuff going on for their side. And lahat yan naging maliliit na bagay, lumaki na lumaki, and it snowballed papunta sa side ng Aura PH. Let's head dito sa ating Smart Highlights, the official tournament telco partner natin, Smart. And looking at it, parang ang setup kasi dito ng buong game is Aura PH really just trying to shut down H2O. Like they did the last time. Nire-return nila yung favor nung game number 1 nung na-shutdown ng sobra si JP. And they know at this point kasi they have the Lancelot din. So kaya nilang makipaglaban with NXP Solid sa pabilisan kasi it's a Roger and a Lancelot matchup. So you really have to think kung paano gagawin ng Aura PH yung setup nila in terms of invasion, and they did it right nung first time. Pero pagdating dito sa mga points ng laban na to, H2O just went ham. And look at the confidence from H2O. Pinasok niya na lang yung gitna ng Tier 1 at Tier 2 turret doon sa may middle lane. And look at this certain play. That Phantom Execution was cancelled. That was a really good play coming out here from MB. Na nung mahuhuli na talaga, ladies and gentlemen, dito si JP, he had a hope. He had this little hope na mga Phantom Execution, but the knockup was there. And that was well placed and well timed by MB. H2O, katulad ng sinabi ng mga casters natin kanina, nagpakilala sa kanya si JP first time around. Sinabi niya, welcome to the MPL. Sabi naman H2O this time around, oo nga maganda yung pagkaka-welcome mo sa akin. Ako naman magpapakilala sa'yo. H2O, 11, 1, 4, 42k damage dealt. Damage received is at 36k. And that is one hell of a Roger. The confidence, nakita niyo yun. Confident na confident sa sarili niyang hero dito sa H2O, even diving the turrets. And that is what you call a capable carry at this point. Hindi siya naratel, hindi siya nagpatalo, and he trusted his team. And meron tayong interview ngayon. Na-interview ko na siya actually last time, pero meron kasamang special guest. So, MB, kamusta? Sino yung kasama mo? Sino? Kasama po natin ngayon, guys, ang ating boss. Naula, yari kayo dito. Yari kayo dito. Dogs! Ito na, magkasalita na yung master namin. Dogs! Ano Ay, hindi. Sakto lang, pre. Pagka nakita mo, pre, hindi, tatandaan mo, malaki lang ako sa, sa TV. Sa TV lang.
TV lang. Pero congratulations. Dave, magkita tayo ng personal. Yung TV kasi mahirap. Tatandaan mo yan. Pero congrats sa inyong dalawa. MB, ano yung feeling na nabawi nyo yung week number 3 nyo? Kasi yung week number 3 nyo, kabaligtaran na ito yung nangyari. Kaya nga parang ano yun, no? Parang lahat ng tumalo sa amin, binawayaan namin. Yun yung maganda dun. Solid dun. Dogs, pwede na ba sila mag-TikTok ngayon? Di ko alam kasi yung ang malakas lang na nakalaban nila ngayon. Okay, yung kahapon ano eh. AI pa sa gamit. Hindi ko ewan ka ba? Sabi ko sa inyo, yari kayo pag ang boss na nagsalita eh. Saan may counting Sabi-sabihin, kailangan pa makatapat. Tinay pa doon si Chester, hindi nagkakaas. Hey. Kailangan pa makatapat pa ng isang malakas pa para makapag-TikTok. Okay, nakinig yung kay Doggy yun. Hindi, basically, kasi tol, sa totoo lang, walang tapon natin sa topic. Walang tapon natin, so hindi pwede maging kampante. Walang tapon natin, lahat malakas, lahat kaya mag-champion, lahat kaya I mean, nakakatakot, blacklist signal. Siyempre may high and lows bawat team. And pagdating sa drafting, siyempre, lalo sa new batch, nag-a-adapt yung mga sa jungle, rotation, kanyang labas ng pattern. Pero, yun nga, pagka after maybe playoff, magkakaroon na ng katulad last time na isa lang yung pattern, yung pinakamalakas na meta. Tapos doon nalalabas totoo yung lakas ng bawat team. And lahat kaya mag-champion to, sa totoo lang. So, nakakatakot nga yung season na to. So, sakripisyo muna para sa MPL. Pagkatapos sa MPL, pwede na TikTok. No, TikTok muna. TikTok pa din. No TikTok pa din. No Pwede, basically, ano eh, pwede na silang mag-TikTok. Yun nga lang, minimum ko lang 30 seconds a day. Parang di Hindi abot. pa ata sapat mag-practice yung Doggy. Yung pagdalinisan na yung bootcamp pati yung swimming pool, doon na sila mag-TikTok. Hindi, nag-TikTok sila, di ba? Nung bago yung lumaban nung kahapon. Ayun kahapon, sabi ko mag-TikTok kayo lang. Pwede yung kalaban yung kahapon. Hey! Pero ito, MB Doggy, last question na para sa inyong dalawa, para makapag-celebrate na kayo. Ano nga ba yung aantayin pa natin sa NXP Solid? Seeing now na naging consistent kayo sa lahat ng performance nyo, ano pa yung dapat abangan sa NXP Solid? Siyempre, marami pa tayong ibibitaw dyan sa playoffs. Wala pa to. Itong wala pa to. Sobrang wala pa to, guys. Like sa playoff doon na magkakalabasan talaga. Tama. Sakap na rotation. So, doon yung makikita lahat ng nakasulat sa notes, sa papel ni Yolo, sa isip ni Chester. Basta wag lang dig-strat si Chester. Okay. So, shoutouts na lang galing sa inyong dalawa, MB Doggy. Shoutout nyo yung mga sumusuporta sa inyo, yung mga gusto nyo pa i-shoutout na tao. Kayo muna. Okay, shoutout syempre sa mga solid supporters ng Next Play Solid, yung mga Team Payabang, at syempre yung mga parents namin, sino pa ba? Syempre yung Next Play, at sa mga sponsors namin, Sharp, Cherry Mobile, Cherry Prepaid. Yun, maraming salamat guys. Maraming salamat. Nice game pala sa Aura. Ako mag-shoutout. Madami ako. Ito. Yung mga natin. Shoutout nga pala kay Sir Joy. Sa'yo tol, Butter, shoutout sa'yo, sa mga caster natin dyan. And shoutout nga pala sa mga nasa Pangasinan, family ko, sa ate ko, sa Belgium, yung mga friends ko doon na sumusuporta, nanonood kahit gabing-gabi na or late na nanonood pa rin na MPL tuloy yung suporta. And thank you so much sa suporta. Sa hindi kayo magsawang suportahan kami. And yeah, manood kayo. Supportan niyo yung competitive scene ng Mobile Legend. Nakaka-excite. Kung kaya pang i-hype, i-hype namin yan. Todo bigay. Future secured. Future secured. Maraming salamat, MB Doggy. Hindi ko na kukunin Thank yung you oras din, nyo. Boss Butters. Congrats. Mag-celebrate na kayo dyan. And that is MB and Doggy from NXP Solid. And wow, what a day. Napatagal man ang dapat mapatagal. Pero alam nyo, okay lang yan. Nandito pa rin tayo. And before we close the show, kailangan muna natin daanan to. Support NXP Solid, yung QR code nila nandyan. And papakita din natin dito yung sa Aura PH. That is the QR code. Iscan nyo yan, dadalhin kayo niyan sa may social media page nila. And that is
That is actually a really good series to look for kapag ka ikaw ay gusto mo mag-aral ng ML, and it's one of the stories na narratives na parang alam mo yun bumubuo nitong MPL. MPL is all about the stories, pero before we head on to other agendas at bago natin pag-usapan yan, let's check the standings dito para sa series na ito. Well, not series na ito, but for the full regular season. Aura PH dito, wala na bago sa score nila. Well, yung win rate nila dito is nagkaroon ng lamat just because of that loss. And look at that. Ang Aura PH, 2 beses pa lang para natatalo. In terms of series, I think that's Bren and NXP Solid. But for the side of NXP Solid, they are actually climbing up doon sa ranks ng Execration, Blacklist International, and they can get more points than them, and they could secure a better spot pagdating dito sa ating playoffs. Doon naman sa may baba, let's check. Onyx PH got that 2-0 win kanina against Omega, and that really propelled them in the 18-point mark. So Omega dito will stay at 22 just because they lost that certain series. And Blacklist International, they got 3 points. So, bumantay sila ngayon. Halos pamantay na sila dito sa side ng Aura PH. So, that is it for the standings. Pero bukas, ano nga ba ang mangyayari bukas dito sa MPL? We do have Blacklist versus Signal Ultra. Kailangan nyo abangan yan. Blue Fire versus Bren. And we have Execration versus BSB. Hindi kayo pwede mawala dito kasi one time lang magkikita etong mga teams na to. These are teams from different groups. So, you might wanna stay and look out for those games bukas at bumalik kayo dito sa may MP